Isa sa pinakababoritong bersikulo ng Biblia, lalo na sa Ebanghelyo, ay galing dito sa Ebanghelyo ni Juan. God so loved the world that He gave His only Son, so that anyone who worship and believe may not perish but have eternal life. Ito, mga kapatid, ang pinakabuod ng Ebanghelyong ito ni San Juan. At kahit mga Protestante, paborito itong bahaging ito ng Ebanghelyo. John 3:16. Ano ba ang pinakaimportang nilalaman ng maikling mga katagang ito? Unang-unang garantiya nito ay sinasabi na minamahal ng Diyos ang sanlibutan. At kung sanlibutan ang tinutukoy, hindi lamang yung mga tao sa sanlibutan, kundi lahat ng makikita natin sa buong sanlibutan ay refleksyon ng pagmamahal ng Diyos. Dahil ang nasa sentro ng sanlibutan ito na pinakamahalagang nilalang ay ang tao. Kaya karaniwan, nakaukol ang lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran para sa kapakinabangan ng pinakaimportanteng nilalang, ang tao. Kaya ito'y assurance na bagamat tayong lahat ay mga makasalanan, ginagarantiyahan ng Diyos na lahat ng meron dito ay refleksyon ng kanyang pagmamahal. At dahil tayo ang sentro ng creation na ito, tayo siguro yung pinakamahal ng Diyos. Dahil lahat naman ay ginawa ng Diyos para sa kapakinabangan nating mga tao, kahit saan katumingin. Magpasa bundok, magpasa dagat, sa himpapawid, lahat yan ay para sa ating kapakinabangan na ibinigay ng Diyos. Mga biyayang di natin mabilang upang tayo magpatuloy na mabuhay at huwag tayong mamatay sa gutom, sa masamang panahon. Lahat yan ay parang lahat ay biyaya. Ikalawa ay upang silyaduhan ang pag-ibig na ito ng Diyos sa sanlibutan. Tayong mga tao, mahilig din naman tayong magbigay ng regalo, ng gift sa ating kapwa. Kung mayaman ka, madali kang makapagbibigay ng mga mamahaling regalo. Pwede kang magbigay ng sasakyan, bahay at lupa kung marami kang pera. Mga bagay na material na pwede mong ibigay. Pero siyempre, pinakahalagang regalo ay pagmamahal. Yung mga bagay na binibili natin at ibinibigay, tanda pa rin yun ng pagmamahal. Pero pag ibinigay mo na ay ang nabugtong mong anak, yun ang pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kapag yung pagkatao na natin ang ibinibigay na natin para sa kapakanan ng kapwa-tao, magandang regalo yun. Sapagkat yun din ang ginawa ng Diyos. Hindi nang kasi sinasabi ni Kristo, kung siya na Diyos ay nagpakababa at naging isang katulad natin at ipinagkaloob ng buong buo ang kanyang sarili sa atin, sana yun ating sundan na mga yapak bilang mga tao upang tayo ay matulad at maging kamukha ng Diyos. Yun ang ikalawang realidad. The greatest gift of God the Father to humanity is by giving us His only Son, Jesus Christ. Pero, hindi naman lahat ay makakapakinabang kay Kristo. Sinasabing pasubali ng Ebanghelyo,
upang ang sino mang sumampalataya, those who will believe, will not perish. Ibig sabihin, may posibilidad na hindi magkamit yung hindi sumasampalataya kay Jesus ng buhay na ipagkakaloob sa atin. Dahil yun nga, sabi ng Panginoon, naparito ang liwanag, pero tinanggihan ng mga taong ayaw mamuhay sa liwanag dahil pinili nila na mamuhay sa dilim. The possibility of hell ay talagang tunay na tunay. Pero isa lamang ang antidote dito. Manampalataya lang tayo sa gift na ito, ang bugtong na anak ng Diyos kay Hesus Kristo. We will not perish, but instead tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga pala sa atin ang pananampalataya. Dahil yan naman yung profession natin from baptism pa. Ang binibigay talaga ng pananampalataya ay walang iba kundi buhay na walang hanggan. Kaya pinanghahawakan natin palagi ang ating binyagan. To be faithful to our baptismal promises would mean that we will inherit the kingdom. Mapapasa atin ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Of course, dito sa lupa, mga tao na namumuhay sa pananampalataya ay meron ng buhay na walang hanggan kahit sila'y nasa katawang lupa pa. Kahit nandito pa tayo nabubuhay, sa dami ng problema, kahit tayo nagkakasala pa rin tayo, kung buo ang ating loob sa pananampalataya, we still have that eternal life in us sapagkat yun ang tatak ng Diyos. Siya ang buhay na walang hanggan. At walang ibang nais ng Diyos na gawin kundi ibahagi ang lahat-lahat na meron siya. If God is really love, then He is willing to give everything that He has and share it to us, even His divine life. Kung kaya, ito mga kapatid ang pangako ng muling pagkabuhay ni Kristo na hanggang sa ngayon ay tayo'y nagdiriwang dahil siya'y muling nabuhay mula sa kamatayan, dahil ang muling pagkabuhay na ito ay nangangahulugan ng pagsilang sa buhay na walang hanggan. Kaya ipanatag natin ang ating mga loob, ipayapa natin ang ating mga sarili sa pagkakanlong at pag-aalaga ng Diyos sapagkat hindi tayo mapapahamak, mananatili tayo sa Kanyang mata, iingatan tayo ng Diyos kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakasala, provided tayo tumatayo at nagpapatuloy sa pagsampalataya.